Binuso, binuso. Binuso ang mga yawan na. Good morning mga idol. Dito ko malalaman, ako, sa totoo lang, alam ko na mga, hindi lahat ng mga followers ko dito sa vlog page ko ay, ay die hard sa ganito, sa mga political issue, die hard kay BBM, die hard kay VP Sara, ha? Ang sa akin lang, kaya ko minumura itong mga BBM vlogger ngayon. Ay mga putang ina nyo, gagawa-gawa kayo ng mga issue para sa isang tao, para mapabagsak nyo siya. Gagawan-gawan kayo ng mga issue dyan para mapabagsak nyo si BP Sara. Ulol, mga putang ina nyo, hindi yan mapabagsak. Kasi hindi magnanakaw si BP Sara. Wala sa lahi ng mga Duterte sa mga Muslim na magnanakaw. Ang totoong magnanakaw, yung mga BBM na yan, yung amo nyo si BBM. Ang magnanakaw ngayon ay dyan, ay yung nasa, yung nasa admin ngayon, yung dyan sa Malacanang. Hindi nyo ba naiisip yan? Mula sa flood control, anong ginagawa nila mga putang ina yan? Tapos ngayon gagawa-gawa sila ng ay bubo talaga, anong isip ng anong utak ang meron ka ngayon BBM? Problema nga ng ating sariling bansa, hindi mo na resolba. Tapos ngayon action kayo kay BP Sara na magnanakaw, nyo, bintang nyo sa tao, sabihan nyo pang, yun nga, magnanakaw, tapos impeach. Tangina, mas maganda nga dyan, ikaw yung ma-impeach eh. Mga gago kayo. Mga buhaya kayong namumuno ngayon sa gobyerno. Nagsawa na kami kay Marcos dahil nararanasan niya namin dati. Sa kapanahonan ng papa niya. Yung si Marcos Sr., anong ginawa niya sa ating bansa? Yan ang tanong ko sa inyo. Pumasahol yun ng ama, mas masahol itong anak. Goy, unggo, mga yawa, mga putang, ina. Naiblad ako, kagigising ko lang. Gagawa-gawa kayo ng issue sa isang tao. Hi po idol, Merero Sultan. Shout out. Sinsya na mga idol, na-high-blood ako nakakita kasi ako ng isang video ng mga BBM vlogger ngayon. O ngayon, hinahamon ko mga BBM vlogger. Sa lahat-lahat ng mga sumuporta, solid vloggers ni BBM. Kahit itong tanda nyo, kahit aabot kayo ng 1,000 na BBM vlogger, wala akong pinatatakutan sa inyo. Kahit ako lang isa. Dito tayo sa social media magbanatan. Tingnan natin kung hanggang saan ang galing nyo. Ayawa mo. Gagawa-gawa kayo ng mga issue. Pag-isyuhan yung tao, ang isang tao, kahit anong gawin nyo kay Inday BP Sara na issue, hindi nyo yan mapabagsak. Bakit? Dahil hindi yan magnanakaw. Wala sa lahi ng mga Duterte ang ganun. Pero kayo mga dilawan, mga pink dyan, mga Marcos, mga ni Marcos, mga Alipuris, talagang sakin kayo sa yaman ng ating bansa. Yan ang totoo. Dahil gumasahol noon ng ama ang yumaong patay na si Marcos Sr.,
Mas bubol man tong Marcos ngayon. Yung anak, tarantadong putang ina. Nabuisit ako eh. Pagkagising ko, ito agad yung nakita ko. May tanong lang kami, sir. Sir, ang current events to, anong atol mo sa kanya sa impeachment? Guilty or not guilty? Guilty. Bakit guilty, sir? Ha? Eh, yung may kurap eh. Oo, naniniwala po kayo dito. Oo, nakita ko sa TV yan, iniimbestigahan eh. Imbestigahan. Tatakbo siya presidente, ano masasabi mo? Pwede naman, bakit hindi? Hindi natin pwede pigilan yun eh. Salamat po. Okay sa answer si sir. Thank you. Guilty or not guilty? May sala o walang sala? Walang sala. Bakit walang sala? Hindi ko alam. Ay, bakit wala mong sala? Ayan. Oh, yan. Kaya lang ang mato. Yeah, post tayo dyan ha. Itong BBM vlogger na to, pinipilit na yung isang netizen na magbigay talaga ng sala si BP, tungkol kay BP Sara. Yawa ka doy. Putang ina mo boy. Strategy niyo ang buluktot. Bubong-bubo kayo kung kuha ko talaga yung mga kabubuan niyo. Iwan ko ba ang mga utak niyo para mabalot lang ng isang dahon ng pirasong kalamunggay? Strategy niyo ano-ano ang babaw eh. Tang ina yan. Ito ang video na to. Pinilit niya talaga yung matanda na pabagsakin si BP Sara. Oh. Dahil pinag-uusapan dito yung impeachment. Tangina talaga. Ang problema nga ng sariling bansa natin, hindi na resolba. Dito naman sila ngayon sa impeachment. Ay, buwisit yan. Hoy, ikaw, Bongbong Marcos, BBM. Ito ha. Ikaw ang pangulo ng ating bansa. Dapat sa'yo nirerespeto ka eh. Dapat sa'yo nirerespeto ka. Dahil ikaw ngayon ang nakaupo. Pero sa tingin ko, sa nakikita ko ngayon, ang tao na wala ng respeto sa'yo. Itong tandaan mo. Unang pagkakamali mo. Dapat ikaw kasi yung nakaupo dyan. Kung anong mga bawal sa loob ng Malacanang, kung sinong gumagawa dyan ng hakbang na mali, mga maling hakbang, gagaya na sa pagnanakaw sa pundo ng bayan, dapat tinanggal mo na agad yan, pinakulong. Ikaw kasi yung pangulo, dapat hindi yung magmaang-maangan ka, hindi yung sabihin mong malalaman. Ay, anong klaseng presidente niyan? Parang presidente ka lang sa purok eh. Buisit. Pasensya na ha. Pasensya na. Sorry talaga. Pero itong masasabi ko, dapat sa iyo pangulo ninirespeto ka ng tao, lalo na sa taong bayan. Pero sa gagagawa ng mga kasamahan mo sa loob ng Malacanang, nadadamay ka na. Damay-damay na kayo. Kasi kung ako lang ang naging presidente ng Pilipinas, lahat ng gumagawa ng pagnanakaw sa kahit kapatid pa kita, nakasama ko sa isang serbisyo, bitay talaga. Papatupad ko talaga ang bitay. Hindi marisolba ang problema ng bansa kung ginawa niyong pinaikot-ikot yung mga taong bayan. Pinaikot-ikot nila eh. Hindi pa nga nila nasolusyonan itong flood control ngayon. Ayun naman, patuloy naman nilang binatigo si BP Sara. Mga yawa. Yan, hinahamon ko mga BBM vloggers dyan. Kahit gaano kayo kadami. Dito tayo sa social media magbanatan. Hindi ako matatakot sa inyo.
Yan nga, idol. Lumang libro ng lagim. Kalma lang, idol. Sinong hindi maano nito, mainit? Pagising ko, pagtingin ko sa cellphone, kagigising ko lang naman talaga. Yan agad nung nakikita ko. Excuse me. Kahit pa siguro patayin pa ako, hindi ako matakot. Bakit? Kasi ang katotohanan ng ipaglaban ko, ang nakikita ko, abot-abot sila, busy sila ngayon sa issue. Sila naman yung gumagawa ng issue tungkol kay BP Sara eh. Dahil ayaw lang nila natatakbo ng presidente si Inday BP Sara. Dahil malalaman ng lahat ang kagagawa nila. Kaya takot ang mga yan, ng mga Duterte na makaupo. Dahil alam nila mismo sa sarili nila, kaya gumagawa sila ng issue. Dahil ang mga Duterte hindi kurap. Walang magnanakaw sa lahi ng mga Duterte. Yan ang totoo. At saka ito si Jam Magno, dumagdag ka pang putang ina mong jam ka. Mamaya may kanta ka na naman sa akin, Day. Ang yabang mo. Magapang lait ka ni Inday BP Sara. Ang ano mo eh. Mapira ka nga, pero anuhin mo naman yan ng pira mo kung ang ugali mo naman ay hindi kayang kainin ng aso o pusa. Hindi kayang pakisamahan ng hayop. Tangina mo dyan, Magno. Sa totoo lang, hindi ka naman maganda. Tangina mo, yawa ka. Wisit. Gagawa-gawa ka ng issue tungkol kay BP Sara. Ikaw lang pala itong gustong magpa-billboard dyan sa Davao City. Kapal ng mukha mo. Bakit artista ka ba para gawan ka ng billboard? At bakit umabot ka doon sa Davao City? Taga dito ka naman sa atin sa Butuan City. Ayan. Inis talaga ako sa mga BBM vloggers ngayon. Palagi ang mga nagbibigay kalat ng mga balita, issue tungkol kay BP Sara na hindi naman totoo. Kape tayo mga idol. Kay Lindsay Abila Jaller, good morning po idol. Shout out po sa iyo idol. Shout out po sa lahat. Pasensya na kayo kung maagang nagmura ako dito sa vlog, sa live. Sa totoo lang, nasa gitna ako. Dapat kayo mga vlogger ni BBM. Dahil sa totoo lang ako, wala akong kinakampihan eh. Kahit sinong gustong tatakbo ng presidente, susuportaran ko yan. Dahil marami magme-message sa akin na gagawa ko ng jingle for election. Ginagawa ko lang ang makakaya ko. Si Bongbong Marcos ka sinuportahan ko yan dati. Ilang milyong views yun nung nakuha ko, gumiyawan ko siya ng kanta. Dahil utos yun. Ang ayaw ko lang dito, yung mag-issue kayo sa isang tao para kumbaga tinatakot yung isang tao. Naku, hindi matatakot yan si Inday BP Sara, yan ang tandaan nyo. Kahit anong gawin yung issue dyan. Wala sa ano yan. Di ba kayo hindi nyo ba nakikita? Sa kilos,
sa katayuan, sa pagmumukha. Sa kalooban ng tao. Tapos sabihin, magnanakaw. I-impeach nyo ang tao, si BP Inday Sara. Gagawan-gawan kayo ng mga isyu tungkol sa kanya para ma-impeach siya. Ganon yun. Kahit anong gawin nyo dyan. Magnanakaw. Sinabi na nga yung nakaraan sa kuwa eh. Na-liquidate yun. Bakit magnakaw si Sara? Ang tanong ko, bakit magnakaw ang mga Duterte? Eh may pira naman yan sila. At saka pa, ang prinsipyo ni Tatay Digong noon, maging sa ang mga anak niya, ganito. Itong tandaan nyo, mga BBM vlogger. Aanhin namin ang pira. Kung ugali naman namin ay hindi pwedeng pakisamahan ng kapwa. Aanhin mo yung pira, ang yaman mo kapag namatay ka na. Bakit? Madadala mo ba yan? Uy, isip gamitin ba? Utak gamitin ba? Excuse lang mo, saglit. Velma Valles Pumeda. Yan. Kung prangkahan ako magsalita na tao, ayaw ko yung plastic. Ayaw ko yung ugali na patago. Kung magmura ako, magmura talaga ako. Doon sa taong kinagagalitan ko. Mas lalo na ngayon. Dahil kagabi, ano pa naman ako, kumbaga, broken. Kaya hanggat broken ako, dadamayin ko itong mga lokong BBM vloggers na to. Palaging gumagawa ng mga sa social media. Hoy, ikaw tabatso ha? Itong nito? Si biyahe ni Koy TV. Shout out sa iyo, biyahe Koy TV. I don't care of who you are. Ha? All I want to say is fuck you. Gagawa ka ng mga video na ganito. Tapos pilitin mo isang matao ang mga netizen. Sa para sabihin may ma-impeach si Sara. Hanapan nyo ng pagkakamali yung isang tao. Mga putang ina nyo, mga sus. Yan. Sino yon? Si biyahe ni Koy TV. Oh. O ikaw, taba. Biyahe ni Koy TV. Alam kong BBM vlogger supporter ka. Magtapatan tayo. Hanggang saan ang galing mo.
Kahit magsama-sama pa kayo mga BBM vloggers, hindi ako matakot sa inyo. Basta social media lang ang laro natin. Banatan, bakbakan. Gagawa-gawa kayo ng mga balita hindi naman totoo. Issue kayo hindi naman totoo. Sinisira nyo lang talaga ang tao. Tapos may isang vlogger din. Sinasabing para tapos ang problema ng ating bansa, gawing Prime Minister sa BBM. Ay naku, ang utak mo talaga doy. Ang kitid ng utak mo. Parang hindi ka nakapag-aral ng elementarya. Utang ina mo, utak mo ano, mabalot lang na isang pirasong dahon ng kalamunggayan, yawa. High blood ako eh. Ikaw yung Prime Minister. Siguro, Prime Minister ng mga buhaya. Pwede yun. Tangki na yan. Paano mo nasasabi mo wala ang problema ng ating bansa kung gawing Prime Minister? Si BBM. Hindi nga niya na resolba ang sa flood control eh. Baka hindi mo alam ang ibig sabihin ng Prime Minister. Vlogger kang, bubo ka. Naintindihan mo bang salitang Prime Minister? Ano ba yan? Adrian Digulto. Shout out. Good morning sa'yo, idol. Gawin Prime Minister si BBM? May problema, sariling problema ng ating bansa. Hindi nga niya ito kayang lutasin? Hindi nga niya mahuli-huli ang nakasamahan niya diyang magnanakaw? Sa loob ng Malacanang? Magiging Prime Minister pa? What the fuck? Who you? Kabubuhan lang yan. Sa totoo lang. Mga hinayupak, mga inatay dagko. Mga itinuod. Ang aga-aga ko na high blood sa mga inatay. Okay. Nung nakaraan, dahil may ginagawa ako ng kinantahan ko sa BBM. Maraming bashers doon, maraming galit sa akin. Dito, sa live ko, labas kayo. Dito tayo magtapos. Ganun kasi.
para matakpan ng mga baho nila, binabatikos nila yung isa. Ganun yun. Real talk to. Pinipilit nila para matakpan yung mga baho nilang pinagagawa nila sa loob ng Malacanang. Pero pag ang Diyos ang nagsabi, kahit ilang beses niyan sinisiraan si BP Inday Sara Duterte. Pag utos talaga ng taas nila na makapangyarihan, hindi nyo yan mapa-impeach, mapakulong. Dahil ano naman kasalanan ng tao? Diba? Diba wala kayong nakikita. Gagawa lang kayo ng mga ikwento para siya masira. Isa pa tong si Pastor. Sino ba tong pastor na to? Abante. Ikaw ang Pastor Abante atras. Shout out sa'yo. Alam mo, pastor ka pa naman sana eh. Hindi ka naman nanalo nung nakaraang eleksyon. Ba't nakaupo ka dyan? Umalis ka dyan. Kakahiya ka naman. Tangina mo. Pastor ka pa naman. Ikaw lang yung pastor na nakikita at nakilala ko dito. Na sobrang sinungaling. Baka ikaw tong anak ni Lucifer. Hoy pastor, abante atras. Baka ikaw tong anak ng anak ni Diablo. Nga kahit hindi nanalo nung nakaraang eleksyon, pinapaupo lang para maghasik ng lagim sa loob ng Malacanang. Saka may isa pa, yung pare. Si Father Villanueva, ikaw lang pare na tinuturuan mo nga ang taong bayan, mga bata o ano pa dyan, mga teenager. Anong post mo? Na sa social media mo, Pader, maganda yung magbinta ng shabu. Nakakatulong yan sa pang araw-araw na kailangan. Ikaw pala yung pari na shabukoy. Ha, Father Villanueva? Lahat-lahatin ko na to dito sa live, mga putang ina nyo. Ikaw lang yung pari na nakilala kong shabukoy. Siguro ikaw yung pari na nagbibinta ng shabu. Taga saan ka ba talaga, pare Villanueva ka? Ang sarap mo putulan ng liig eh. Ginoo ko, ba't nagpare ka pa kung talagang paring sinungaling ka pala? Marivic Bandino Abindiano Ilola. Tama ka dyan, idol. Good morning sa iyo, idol. Shout out po. Kay Joyce Kias, shout out, idol. Saudi Arabia. Shout out po, idol. Ha? Alam nyo, kung patuloy pa rin na mananalo ang ganitong mga sitwasyon, walang kalayaan ang bansang Pilipinas. Dahil bakit? Puro diktador ang namumuno ng bayan. Puro kurap. Ang tawag sa mga ganyan mga tao na yan, sakim sila sa yaman. Puro pansarili lang ang iniisip nila. Kawawa yung mga taong bayan.
Iwan ko kung marinig nyo ako, idol, mga idol, kasi maulan. Joyce Kias. Di alam. Nabubuisit ako mga idol eh. Na-high blood ako pagkagising ko. Ganun agad yung nakita ko pag open ko ng face, ng cellphone ko sa Facebook. Yung si Biyahe ni Kuy TV, yun ang nakita ko agad. Nag-share siya ng video sa vlog niya. Na pinipilit niya yung tao tungkol sa impeachment ni BP Sara kung guilty ba o hindi guilty. Sinisira niya talaga yung tao. Ako naman, hindi naman ibig sabihin na panig ako, kumakampi ako. Hindi. Ang totoo, yung tama ang nakikita ko ba. Alam nga naman, susuportahan ko ba sila yung mga alipuris ni BBM Marcos na nagpapahirap ng bayan natin ngayon? Wala na. Kay Love Heart Lara Alcantara, shout out idol, good morning po. Idol Joyce kaya sa coffee stick. Yan, Nescafe. Hindi yung premium. Nako, hindi na talaga ma-relax idol kasi napunong-puno na ako, naggagali. Na-high blood ako kanina eh. Dapat kung gagawa sila ng mga content video na yung may mga clarification ba? May mga tamang detalye. Yan. Kay John Rel Kabilan, shout out sa iyo idol. Kay Junalyn Soro Nukalan, shout out po sa iyo idol. Good morning po sa inyo lahat. Ang pinaglaban ko dito, yung insakto talaga. Naku, hindi ko pwedeng hayaan. Kasi sa totoo lang, ang kalog ng mga FW ay ako. Dati pa tong taga-Batbat. Nung nasa Saudi pa ako. Wala akong pakialam kung sino binabanatan ko. Yan si kalog ng mga FW. Kahit kamatayan ko pa ang kapalit, walang problema yan. Yan, sarap-sarap mamatay. Yun pa. Wala, mamahinga na ako ng tuluyan. Wala, hindi na ako makaramdam doon ng mga problema o ano pa dyan. Yung mga sakit sa puso. Marisa Yugo, good morning po idol, shout out. Kay RP Karara, shout out sa iyo idol. Iba naman yung ipinaglaban mo, mga kabit yan eh. Joyce Kias. Ang kabit, hayaan mo yung kabit. Kasalanan niya, ba't siya kumabit? Alam naman niya may asawa, ba't siya na kumabit? Ang tawag dyan sa kabit-kabit, mahilig sa kabit, yan yung mga taong makakate. Nakulangan. Tangina yan. Nakulangan ng dalawang big letter T o kaya nakulangan ng BLT. Yan yung masaklap dyan eh. Basta mahilig sa kabit. Yan yung mga tao nakulangan. Ayan, iba nyo namang usapan.
kahit lalaki, ganun pa rin yun. Pag ang lalaki naman kumabit, nakulangan pa rin yan ng mga piyuki. O, di ba? Pag lalaki naman kumabit, ganun talaga, idol, ang mangyayari. Kulang siya sa piyuki. Pag ang babae naman ay kumabit, nakulangan din siya sa tiyetye. Ganun yun eh. Ayun mga idol. Sa parating na halalan, 2028, malalaman na lang natin yan kung sino talaga sa kanilang mananalo o makaupo. Kay Janet Rabaka. Good morning po, idol. Shout out po dyan sa Singapore. Shout out po, idol. Saka kay Mandi. Kulang sa bingbang dol. Ayan tayo eh. Yan pala, pag yun, oo nga naman, sa ganyan mga sitwasyon talaga, pag nangabit, nakulangan yun sa bimbang. Okay, wala nang bimbang-bimbang. Ganun yun. Siyempre, nauuhaw yung tao. Tingnan nyo nga ito mga idol. Meron sa Biblia nakalagay, pag nauuhaw, pinapainom. Pag nagugutom, pinapakain. Diba? Marami yan, mataas yan. Ngayon, sa mundo ng makasalanan, ganito mangyari diyan. Kulang ako sa bimbang. Hindi pa bimbangin. O, di ba? Nakulangan sa chichi at nakulangan sila sa chichi at saka sa piyuke. O. Di, kailangang mangabit. Di ba? Ang Joyce Kias, di ba pwedeng nagmahalang? Alam mo kasi, idol, ako hindi naman ako pastor, hindi rin naman ako pare. Pero, may kunting kaalaman tungkol dyan. Matatawag kang kabit, direct to the point tayo. Ito sa mahilig dyan. Excuse me, matatawag ka lang kabit kung yang naging partner mo may karelasyon dati at saka kasal. Yan ang matatawag na kabit. Fully kabit ka talaga dyan. Kasi kasal yun eh. Pero hindi na, talaga, depende kasi yan sa sa sistema. Hindi yan sa kalagayan. Pag nagiging parte ka ng buhay niya, na hindi rin naman siya kasal sa kanyang live-in partner lang tawagin. Tapos wala na silang communication, wala na silang ganun, wala na silang. Pero kahit pa siguro hanggat wala silang nangyaring legal separation, matatawag ka pa rin kami diyan, kumabit ka. O kung kumbaga,
Ano? Ba't ka pumasok sa isang relasyon na alam mo namang mali talaga? Kasal. Okay. Mas mabuti yan. Topic lang ito. Topic lang ha. Walang personalan. Topic lang. Pero kahit na magiging topic to, sa mga mahilig dito sa kabit-kabit, masarap talaga masaktan. O, di ba? Kasi pambihira ka. Efren Mata, boss, tagay kong number ka ng target on niya, 2 PM. Boss, makapabigay sana ako ng number sa'yo kung nagbibinta ako ng loto number dito wala Hindi to loto number ang pinag-usapan natin dito Nagla-live ako tungkol sa galit ko sa inis ko sa mga BBM vloggers Saka yung live ko, yung vlog page ko, hindi ito para sa mga para sa mga sugal, gambling. Pasensya na, boss Efren Mata. Kung gusto mo, kung kailangan ka ng number, sarili mo yung diskarte. Bakit? Ikaw mahilig dyan ako hindi mahilig dyan. Bakit hindi ka magpunta doon sa loto outlet mismo? Sinsya ka na. Ganito ako makipagsalita. Mas lalong-lalo na sa personal. Yes, Idol, Joyce Kias. Good night to... Ayan, para sa mga kumaambol dyan sa topic natin na kanina hanggang ngayon pa rin na magbago. Nahamon ko talaga dito yung mga BBM vlogger na yan, mga putang inang BBM vlogger na yan, kung hanggang saan talaga ang galing nila. Basta dito lang kami sa social media magbanatan. Oh. Mas okay mga agaw ng asawa. Kasi asawa lang daw ang kalaban. Hindi naman. Pero alam nyo mga idol, sa totoo lang, mali, talagang mali yan. Maling-mali yan. Makasalanan ka na nga dito sa mundo, dinagdagan mo pa. 'Di ba? Ba't agawin mo yan? May asawa na yan Ang daming babae, ang daming lalaki sa mundo, hindi tayo nauubusan. Ba't yun pang may asawa na? 'Di ba? Dol, ang vlogger dito sa Saudi, nainis ako mga alam nyo kasi, dati nung nasa ibang bansa pa ako, dyan ako dati sa Middle East. Mga almost 5 years ako. Ang pagiging vlogger ko dati, content creator, tinagurian ako ng kalog ng mga FW. Tinitira ko lang doon Efren Mata, boss. Kung naitao nga mga maayo kayo sa imuha.
Balo si pudog kaayo. Tinuod na siya, Boss Efren Mata. Pero ako nagsawa na manggug ko sa kong kaayo sa uban. Kaya ako ra may giabusaran. Sa sobra na to kamaayo sa uban, abusaran ra kag tao. Mo nang imong timbang-timbangon si mong kaugalingon. Butang ni si mong una-una, ug kasing-kasing, not all the time. Nga magpabilin kag ingon ana. You're still that having a good personality. No, hindi pwedeng ganyan. Kailangan mo ring unahin ang sarili mo, kawaan mo ring mismo ang sarili mo. Kasi inaabuso tayo sa pagiging may maano tayo ng kalooban. Ganun ang naranasan ko. Ilang vlog manager na ang naano sa akin. Hindi mo ako dala sa mga sinasabi mong ganyan. Dahil ilang bisis na nangyari sa buhay ko yan. Kahit pa nga mismo sa mga kamag-anak mo maging pinsan mo, kadugo mo, wala akong mga tiwala sa kanila. Bakit? Idol Efren Mata. Bakit ganito ako? Dahil mismo sila ang nagsira sa akin, sila pa mismo ang nag-down sa akin, ganun. Mas mabuti pa ang pagkatiwalaan ko yung sarili ko kaysa iba. Excuse mo na ha. Yan, real talk yan, Idol Efren Mata. Oh, mas maganda yan. Maganda yang ganyan yung ugali natin. Irerespeto natin. Ang respeto, hindi yan mawawala. Sa sarili ko, hindi ko rin mawawala ang respeto ko. Siyempre, kahit sino, pwede nating irespeto. Bata man o maging matanda, irerespeto natin yan. Pero itong tandaan nyo, ang unang magpalugmok sa'yo, mismong kadugo nyo, kapamilya. Sila pa yung una mag-down sa'yo. Shout out na nga lang dito sa mga pamangkin ng mama namin. Sa kabila. Ako wala akong sinasanto. Wala akong ano. Shout out dito sa mga pamangkin ng mama ko, sa side ng mama ko. Sa mga Larino brothers. Noong kapanahon nung nandun ako sa Cebu, pinapangakuhan nila ako noon. Napupunta ako sa Cebu pagkatapos ng pag-aaral ko sa kolehiyo para ipapasok nila ng trabaho, ng magandang trabaho doon sa Cebu. Ito, kamag-anak to. First cousin ko talaga to, sa mga Larino brothers. Pamangkin ni mama. Pero anong ginagawa nila doon sa akin? Pagdating ko sa Cebu, ginawang kiko. Mas lalong hanggang ngayon hindi mawala sa isipan, puso ko yan. Ang pinagagawa nila sa akin. Sa mga panahong andun ako sa kanila, naghihirap.
Hindi nga ako makatulog sa gabi sa kanilang bahay eh. Kasi sasabihin curfew, alam naman nila ang pasok ko panggabi. To, kahit saan na tayo aabot nito. Pang real talk na to. Tapos, pag sa harap ng parents ko, akong nagiging sira. Alam nyo mga idol, ito mga pinsan ko, nasa side ni mama, na anak ng mga Larino. Kasi yung mama ko, tsaka yung mama nila, magkapatid, bunso yung mama namin. So namatay na ang kanilang mama, pero alam ko yun kung anong dahilan ng pagkamatay ni ng mama ko. Hindi ko malimutan yung pinagagawa nila sa akin nung sa Cebu pa ako. Hanggang ngayon. Kaya wala akong panahon makipagharapan sa kanila. Wala na. Wala nang panahon pa, wala nang oras pa, wala na. Kung magtanim ng galit hanggang libingan ako eh. Pwede ko yan tamnan pa ng magtanim ako ng kawayan. Kung magtanim lang ako ng galit. Hinday Kalachotsi, good morning Idol, pa-shout out, watching from somewhere. Salamat. Yan. Bakit matakot ako? Wala. Matakot magsalita. Karapatan ko to para ipalabas yung galit ko. Hinanakit ko. Karapatan ko rin mangmura ng mga tao, mga buwang. Kagaya ng mga BBM vloggers dyan. Kanya-kanya tayo ng karapatan, kanya-kanya tayo ng pamamaraan. Eh syempre, may vlog page ako. Ang layo-layo naman tong mga tao na to na kinainisan ko. Eh syempre, dito ako sa magputak ako ng putak dito sa vlog page ko. Hanggang abot ito sa YouTube account ko. Ganito ako idol, mga idol. Pag magalit, talagang mumurahin ko yan ng tao na yan. Dahil mga kabubuhan ng mga pinagagawa nila, kabaluktutan. Yung mga taong, yung mga ganyan, kasi yung mga pag-iisip na ganyan, mabalot yan ang utak nila, mabalot lang ng isang daon ng pirasong kalamunggay. Baho pa kayo sa tayo ni Masyong. Kumbaga. Gawa-gawa kayo ng kwento. Yun pala. Sige po mga idol. Kasi may pasabog ako sa mga ganitong pangyayari ngayon. Palagi nilang giniipit si Inday VP Sara sa mga katarantaduhan nilang pinagagawa na sila naman talaga ang dapat sisihin dito. Babalikan ko sila. Nako, hindi matapos-tapos ang mga gawain ko sa kanila. Gagawan ko talaga ng kantang mga yan.
Maraming salamat po sa mga nanonood. Tsaka shout out sa iyo ko, Idol Efren Mata. Alam kong binablock mo ako dito eh. Nasaktan ka siguro sa sinasabi ko. Yan ang tandaan mo. Tandaan nyo mga idol. Na magbiro ka lang sa taong lasing, wag sa taong bagong gising. Lalo pat at saka shoutout na lang sa iyo Idol Efren Mata. Alam ko nag-unfollow ka na, binablock mo na eh. Wala akong pakialam kung mag-unfollow ka pa. Kung sino-sino pa dyan mga mag-unfollow. Basta itong tandaan nyo mga idol, ang hindi gusto sa pananalita ko, that is your own choice. You have a freedom. Di ko kayo pinipilit. Basta sa akin prangkahan ako magsalita. Sa live man, sa mga kanta ko, sa mga lyrics ko, o mas lalo sa personal. Ganun ang ugali ko. Ako yung taong ayaw sa plastic na pag-ugali. Mabuti lang sa harapan, pero pag nakatalikod ka na, doon ka pagtripan. Yan ang ayaw ko. Tapos pagsabihan ka pang, suklian kita ng magandang kalooban. Kasi magandang kalooban din ang binigay ko sa iyo. Anong magandang kalooban dun? Nanghihingi ka sa akin ng luto eh. Ng luto ng beer. Anong tingin mo sa akin dito sa vlog ko? Outlet ng luto? Hingian mo ako ng luto ng beer eh. Bakit? Tagabinta ba ako ng luto? Swertres, ano pa yan? Tapos pag nasabihan ka ng maganda, nagagalit ka. Yan kasi, isip-isip muna. Bago ka kasi magsalita, iniisip mo muna ng mahigit 10 beses bago bigkasin ng bunganga mo. Para hindi ka mabaliktad dito. Tapos ngayon, nasaktan ka eh, nag-unfollow ka, nang bablock ka, eh wala akong pake sa'yo. Freedom mo yan eh. Ang topic ko dito, minumura ko yung mga BBM vloggers o yung mga palaging bumabatikos ngayon sa ano. Tapos bigla ka lang sumingit dyan, nangihingi ng loto number. Ano yan? Baliw ka ba? Anong tingin mo sa akin, sugarol? Ang ganyanan. Excuse lang. Yan. Mas mabuti pang, dahil ang topic ko dito, ganyan eh, nakikita nyo naman sa description ko dyan. Mas mabuti pang pasukin nyo ako dito mga buzzer na ano, magmurahan tayo dito, walang problema sa akin yan. Kahit i-top up pa kita, invite kita dyan. Pero pag
gano'n na, ano, ganong klase na pagsasalita. Wala, hindi ganyan. Ang live ko dito, hindi to para sa mga luto number. Para to sa mga tao, mga baliw. Mas lalo na sa mga BBM vloggers dyan. Palagi nagkakalat-kalat ng mga issue na hindi naman totoo. Ito ang punot dulo dito sa live ko kung bakit ako nagmura. Dahil sumusubra na sila. Sige po mga idol, salamat. Maraming salamat po. Babalik lang po ako later. Once again, good morning and God bless you all. Standby muna tayo saglit.